Hinihintay na ng Department of Justice ang opisyal na report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Live mula sa DOJ, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit mahalaga ang committee report na ito para sa DOJ? Jiggy, kapag nailabas na ang opisyal na kopya ng committee report ng Blue Ribbon, kaugnay ng investigasyon nito sa flood control scam, maaari itong makatulong sa Department of Justice at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa mga sangkot na personalidad. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, kamakailan lang ay kumalat nga itong kopya ng draft ng committee report kung saan nakalista ang pangalan ng ilang senador na inirekomendang kasuhan. Paglilinaw ni Fadulyon, magagamit lamang ang committee report bilang lead sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga personalidad na isinasangkot sa flood control scam. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadulyon. Gusto din natin makita ito, hindi para sabihin na ito'y magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito'y magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap. Ano ba yung mga leads? At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Jiggy, sa ngayon, pina-finalize pa ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang naturang report. At Camille, anong update doon sa mga reklamong sinampa ng DOJ laban sa ibang mga senador? Jiggy, nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva at lahat nga ay doon sa tatlong reklamo na yun ay nakapaghain na siya ng kanyang counter affidavit at hinihintay na lamang na mailabas ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na ring ilabas ang resolusyon sa plunder complaint na isinampa laban kay dating Congressman Zaldi Co. Jiggy, sa usapin naman ng restitution na una na ngang itinanggi ng kampo ni Co na wala silang balak na makipagnegosasyon sa gobyerno. Para kay Fadulyon, hindi sapat ang restitution dahil kailangan pa rin i-evaluate kung makakatulong ang testimonya ni Co para nga mapanagot o madiin ang iba pang sangkot sa kaso. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadulyon. For them to be considered, we have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga or sangkot makonvict, or madiin sila lalo. Pero yung pagsasaoli, yan ay isang bagay na pwedeng pag-usapan during the preparation of the Memorandum of Agreement. But as you said, this has been denied already by the camp of former Congressman Zaldi Co. So there's really not much to discuss until such time that they change their mind. Ayon kay Attorney Boy Paraiso ng ICI Technical Working Group, patuloy na nagbabayad ang gobyerno sa hangar at maintenance fee ng private jet ni Co sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Andun pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin tayo nagbabayad ng hangar fee at saka na maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order. Sa ngayon, aabot na sa 25 billion pesos ang na-freeze na asset ng Anti-Money Laundering Council na may kinalaman sa flood control scam. Samantala, Jiggy, nagsumite naman ang ICI ng 125-day report sa tanggapan ng Pangulo. Pinagmalaki ng ICI na kahit may limitasyon sa manpower and resources, nagawa nito sa loob ng 3 buwan ang mga sumusunod. Yan ang siyam na referral sa Office of the Ombudsman para sa pagkakaso ng 65 na individual
approval at 66 na referral naman sa DOJ para sa paglabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para sa 66 na katao. Sa 32 hearing, 25 personalidad kabilang ang 7 senador, 13 kongresista at 5 pinuno ng ahensya. Nakatulong din daw sila sa pag-freeze ng higit 6,000 bank accounts, seizure at surrender ng mga assets na higit sa 24.7 billion pesos. Sa 125-day report sa Office of the President, inulit nito ang kanilang pahayag noong nitong makamakailan kung saan pinaalala ng ICI na dahil nga sa pagbibitiw ng 3 miyembro nito ay hindi na makakapagpatuloy sa official operations ang komisyon dahil nga sa kawalan ng quorum. Kaya naman humihingi sila ng gabay sa pagdetermina o pagtukoy sa susunod na hakbangin ng komisyon. At dito nga sa sinumitin nilang ICI ng 125 reports sa tanggapan ng Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa DOJ. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.